Oh, magandang gabi mga paps. Si Daddy Vlads to. Ah, Dito po tayo para re-repairing ko po yung aking mga street light. Aking mga solar street light sa tindahan. Natural. And dito yung mga wiring na gagamitin natin. Andito yung soldering lead. Ayan, soldering iron. Pa-soldering lead. Yung ating glue gun. At bubuo tayo muna ng extension wire para may magamit tayo. Kasi gawaan nandito ngayon ko sa table. Actually itong lamesa nito, gayatan ito. Processing area to. So, dito muna ako at dito ko re-repairing yung aking mga solar. Actually mga paps, yung solar natin sa restaurant ko, ako na ang gumagawa lahat. Ako lang ang nagre-repair. So tulad nito, ito 800 watts. So may salamin ito, kaso lang nabasag. So gusto ko lang makita. So kahit nabasag ko ito, ang point ko dun is gusto ko makita yung laman. Gusto ko makita yung laman kung gaano kalaki ang baterya. Kung bakit nag-range lang siya ng 3 to 4 hours. So in-expect ko yun, si servisyo niya is 8 to 10 hours. Kasi nga gawa ng 800 watts to. So far, hindi ko pa naman siya na-test talaga. But, nag-decide ako na palitan siya ng baterya. So, nagpalit ako ng bigger than dun sa dati. Abangan nyo po sa next vlog ko. Kasi makikita nyo po kung ano nilalaman ito. Sa ngayon po, mag-a-assemble lang tayo at pinapakilala ko sa inyo yung mga gamit na gagamitin. Ito naman yun po yung kanyang solar. Ito naman po ang kanyang solar. Ayan, tawag ko po dito ay mono. Ayan. Ito po yung mono. Ito po yung mabilis mag-charge. At saka ito naman po yung aking nire-repairin din na solar. Ito naman po yung malapit doon sa lutuan. Actually po yung aking pong mga solar is inuunti-unti ko dahil darating ang araw na maging solar operated na yung ko small business ko. So ito nasa cooking area to, spare light ito. And then yung iba nandun sa may parking area at nandun sa entrance at nandun sa may tagiliran daanan ng mga tao. So ito naman ay hindi natin ito po naman ay hindi po tayo naninira ng anumang kumpanya ng LED. Ito lang po ay akin lang po opinion kung paano ko re-repairin, paano ko pahabain ang lifespan ng ng aking LED, ng aking street light. So binuksan di ako nagbukas dito kasi actually mahirap to medyo may katagalan ito at saka medyo masyado yung salamin, may tendency mababasag. So ang ginawa ko is dito ako sa likod dumaan dito ako naghiwa. So ito yung baterya niya. So gagawin ko dito para humaba ang buhay niya is papalitan ko ng 2 baterya. Either kung hindi sa kakasya, dito ko siya itatap. Yung kakasya sa, so babalik yun. Magtatanong kayo, so magtataka kayo, ba't ko sinira? Diba? Hindi ko po ito sinira, kundi ito ang pamaraan ko para mabuksan ko siya na hindi ko na kinakailangan mabasag itong salamin niya. Opo, hindi ko na kailangan po dito dumaan. So, ayan po ang aking ayan po ang aking diskarte. So, dito po ko, and then dito po papalitan ko. Kasi ang nagre-range lang po ito ng 3 hours. 3 hours and a half. Tapos wala na, malamlam na siya. So, dadagdagan ko ito para kahit maging 6 hours man lang, is medyo malaki-laki na maikititipid ko sa kuryente. Actually po, ito po ay nasa 12 peraso na po. Okay, ito lang po, initial lang po ito. Ito lang po yung mga common na daily spare use ko lang sa tindahan ko. Actually, nagpaplano na rin ako magkaroon ng 2 kilowatt solar. Gagamitin ko po ay hybrid.
Makikita nyo po sa susunod ko po, mga parating ko pong vlog, makikita nyo po yung setup. Actually po, hindi naman ako eksperto, kundi nagkaroon lang po ako ng idea, at ito po sa pansarili kong opinion at saka diskarte o paging DIY ko, para makatipid ako sa kuryente, sa gastusin, dahil nagre-risk po kami na mahigit 5,000 kuryente sa isang araw, sa isang buwan. So, ito, medyo may kagastusan man, pero dati din oras makakatipid ako. So ito mga muna yung initial ko na inaayos. So ito muna yung mga gamit ko, saka yung mga tools ko. Sa next vlog ko po, makikita nyo po yung pag-replace ko na po ng mga baterya. Doon nyo na po makikita. Sa ngayon po mag-a-assemble lang muna po ng mga extension wire. Para po next vlog ko, naka-prepare na po ko lahat. Dire-diretso na po tayo. So, para sa ating mga paps at saka sa mga moms, sa may mga small business, kinakailangan din natin kahit paano i-apply yung pagiging yung tinatawag na DIY. Di naman po pwede tayong umasa sa tagagawa na bawat kilos natin magbabayad tayo. Kung tayo din naman kaya natin gawa ng paraan, basta gagamitin na po natin yung tamang pamaraan, yung standard procedure, para po hindi tayo madisgrasya. Si Daddy Vlogs po, ang small business owner po ng Paris dito po sa Taytay Rizal. Maraming pong salamat. Have a good day. God bless.